We have to tell them the story. Bakit tayo laging sama-sama sa eksena? Bakit ka na dito ngayon? At this is a true sign that this is not just about hip-hop. This is about family. Our friendship. Matagal na po kaming magkakilala ni Mike. Ganyan palang ho kalaki ang kilala ko na. Ngayon, ganyan pa rin siya kalaki. Pero si Mike ho ay isa sa kaibigan namin na nung unang bumalik po sa Pilipinas yan, ay unang-unang dumalaw sa bahay ko ito. And since then, naging family friend na po namin siya. So nung nabanggit po niya sa akin na meron siyang binabalak na ganitong kalaking pagtatanghal, at sinabi niya na kung pwede ko siyang tulungan, sabi ko, sige pare, basta ando doon ako, susuportahan ko kayo kako. Nagkataon din ng mga kaibigan niya yung mga anak ko. Tsaka siya lang po talaga isa sa mga nagbibigay ng venue para magka-outlet ang mga hip-hop artists sa Pilipinas. Yun po ay malaking importante po sa amin at kaya po kami nakaabot sa ganito na sa isang taon sana po'y kasama uli kayo, Ka Freddy. Mabuhay ka, mabuhay po kayo lang. Mike Swift, True Life Story. Pakinggan nyo, check it. Nung araw na lumabas ako sa tiyan ni inay, tuwan-tuwa si itay, di ako bingi o pilay. Kita sa tawad, ngiti mula pisngi sa kilay, na ang kaarawang ito'y matagal hinintay. Sa aking school silang nagkaon naghatid, nagkapatimpla ng gatas ng aking bunsong kapatid. Pagkagaling sa trabaho'y sabik na sabik, makauwi para mabigyan kami ng halik. Ang inay nag-abroad at iniwan kami para makuha muli sa kanyang pagbalik. Ang itay ay galit na galit, masakit sa kanyang umalis. Buhay niya ay pagpalit sa Amerika, pero okay lang dahil lahat kami magkasama sa hirap, ginhaway, magkadamay. Dahil sa pera sila ay nag-aaway, kawawa naman ang inay at aking tatay. Yeah, alam kong mahal nila kami kahit hindi makabili ng latest na laruan at ang bagong damit. Di nila malaman kung bakit galit ako sa kanila. Siguro'y masakit dahil sa sobrang trabaho sila ay laging pagod. Bakit daw ako nagbago, walang utang na loob? Lumuhod sila at sa Diyos tinanong ito, ba't daw sa masamang bisyo nalulung ako? Nakulong ako, alak, chocolate chicks, baraha at dice. Ang bilis, ganito pala ang fast life. Yan ang stereotype pagdating sa rap life. Pinagbintangan akong nagamit ng crack pipe, bataw lagi na lang tambay at night sa kanto with dogs who never act right. Pag uwi ko, either I'm drunk or mad high. Mga negro daw, I'm starting to sound and act like a swag, right? Swag, yeah. Inay, itay, nakita sa kwarto ko'y hindi naman akin. Nasaan siya na inay, itay, ako'y naging sinungaling. Pangako ko sa inyo ay ang buhay kong maligalig ay pilitin kong balik na rin, at ang rason kung bakit ay para maakit ko uli ang pag-ibig na dati niyong inialay. Kaya masanay sa aking pangalan, Mike Swift, Radyo, TV, CD at Dyaryo. Sigawan ng tao, headlines sa the buzz, kasapiran sa asap, spit rhymes just because ito ang aking pag-asa. Pagdating paglabas ng album para sa masa, makikita nyo, matitikman nyo rin ang lasa ng magulang na proud at ang asong bang-aw. Ninyong panganay ay maging isang superstar daw, kaya maghintay lang kayo't ipagdasal sa may kapal. Pangarap ko'y matupad dahil ako'y inyong mahal. Thank you for inspiring me to do this song. I want to remind all of y'all that you only have one life. So, huwag kayong matatakot na habulin ang inyong mga pangarap. Inay, tay, Thank you. Inalatag at akin ng nahanap. Tingnan nyo sa langka. Dwayne Wade, hindi makikita. Brother May, Ragayito, si Nanjo Jonat. Inyong Indio, etiko musikero, pagmamahalan. May paris pa ito na yan. Brother Splitty Yay, Ragayay, Splitty Splitty Yay. Yaga! Gerald!